mga kagrasa, welcome sa ating panibagong vlog. So itong gagawin natin ngayon ay isang Hino 700. So ito ay may problema itong makina nito. So dito ay ino-observe muna natin kung ano yung kahimtang ng ating makina. So ito medyo kurog-kurog yung andar mga kagrasa. So ayan, tinitingnan ko naman okay naman yung cylinder head gasket, pero yung andar natin is medyo magalaw. Ayan o, nagkurog-kurog. So gagawin natin, tanggalin na natin yan, sintensyahan na kaagad yan, operahan na kaagad yan. So kaming dalawa ni paring Kongkoys Mix Vlog ang bumanat dito. So ito nga tong cameraman medyo malikot tong kamay, kurog ba kurog. So dito ay tinatanggal namin yung mga naka connect sa ating cylinder head para matanggal natin ang ating cylinder head. So para makita natin kung ano ba ang kahimtang sa loob ng ating makina. So dito ay ginagamitan na ng pang veterans move ni kagrasang Kongkoys Mix Vlog. So ayan, dito naman sa akin ay kuot na ako sa ilalim. Dito sa ilalim mayroong mga masisikip na tatanggalin. Ayan, ligwat-ligwat, ligwat dito, ligwat doon. So tanggal-tanggal lang, lahat ng pwedeng tanggalin, tanggalin na, operahan na yan. So titingnan natin kung ano ba talaga ang nagiging problema, bakit karoon ng singaw ang ating balbula. So habang binabaklas to namin mga kagrasa, nais ko palang pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa aking munting channel. Sana wag kayong magsawa at sana meron kayong natutunan sa aking munting vlog. So shoutout pala kay Tonyo Nugnil. So ayun, dito mga kagrasa, siyempre bago nyo tanggalin, check nyo muna yung timing. Baka mamaya hindi nyo maibabalik. So sa amin double check lang to. Ayan, nakikita natin dyan na naka-timing, naka-uno yung piston, kung ano ba talaga ang itsura, kung paano ba natin maibabalik to. So bago kayo magbaklas, double check nyo yung timing. Yun ang lagi nyong tandaan. So ayun, dahil sa tapos na namin na i-check yung timing, bunlot na pagkagahi. So dito ay naubos ang aming lakas ni Arnolfo Beltran pagkagahia mga kagrasa. So habang nagbunlot-bunlot kami dyan mga kagrasa, shoutout muli kay WGL Officials. Huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe. Kay Kongkoys Mix Vlog, alright, kay Dance TV30, kay Arnold Francia. Yun, maraming salamat kagrasa. Kay Alvin Auria Dan Mechanics, shout out mga kagrasa. Kay Richard. Yon, kay Richard Hunyo Daplin, shout out. So dito ay naiangat na namin ang ating cylinder head. So ayan, nagkumpitay na. So ginawa namin dito is taling kalabaw lang para lang hindi malaglag. So kailangan meron din kayo dapat gagamitin na pambuhat o kaya chin block. O, depende na sa inyo kung paano nyo diskartihan. So kung nakikita nyo karaming tali dyan, grabe kung makawala pa yan mga kagrasa. So ito, nahulbot na ang ating cylinder head. So ayan. Oh, grabe kung tali yan kung makakawala pa. Diba? So yun, ayan o, okay kayo mga kagrasa. Tanggal na ang ating cylinder head. So habang nagmuni-muni kami dito, ayan, so check natin kung ano ba talaga, dahil natanggal na natin yung cylinder head, o ano bang nakikita, ano bang dahilan bakit nagkurog-kurog ang andar nito.
puntahan natin yung piston kung anong nagiging problema. So ito yung ating cylinder block. So dito ay okay naman sana yung ating head gasket. So yun lang lang, may tama na yung ating cylinder liner. So ito, chinik ko yung liner, piston. So dahil may problema na rin kasi yung piston ring gap niyan mga kagrasa, kasi lahat ng piston ring dapat mayroong standard na sukat. So kailangan na namin itong palitan para umayos yung ating, para swabe yung andar ng ating makina mga kagrasa. So ayan, double check kung ano ba dapat gagawin, ano bang dahilan. So isang dahilan yon, may problema na ang ating liner at saka piston. So, pagkatapos double check natin yung cylinder head. So ito yung nakita natin. So kaya pala singaw yung ating intake mga kagrasa dahil may problema na yung balbula nito. So ayan, kailangan natin tong ipadala sa machine shop. So bahala na ang machine shop dyan mag-repair ng valve seat ring. Lahat yan, papa-valve lapping natin lahat yan. Papa-check na rin natin yung ating cylinder head. So yun, nakita natin kaya pala. So yun, nabaklas na namin. Fast forward tayo. Ito na yung bago, ito na yung mga bagong pyesa. So ayan. So ito ay kinabit na namin yung cylinder liner. Malambot lang naman yan ikabit mga kagrasa. Kita mo, hamloy kayo. Hamloy lang kayo mga kagrasa. Lalagyan mo lang ng padulas yan. Hamloy na ipasok yan. Malambot lang yan. Yan, hindi katulad ng mga ibang makina, kailangan mo pa ng installer. So ito, tulak-tulak lang. Dot-duot ra ba? Dot-duot. So ayan. Pagkatapos nating ikabit yung liner, so dito naman ay kinakabit na natin yung ating piston ring. So ayan, iingatan nyo lang para hindi masira mga kagrasa dahil yung oil ring nito ay medyo manipis lang. Yun ang dapat yung iingatan. So hindi naman kayo bali-baliktad ng pagkabit niyan dahil ang mga piston ring nito ay may mga number naman. So mayroong third, second, saka first. So ayan, ginagamitan ko lang yan ng ng DIY na piston ring installer, di ba? No need ng bumili ng installer installer ng piston ring, basta gamitan mo lang ng konting idea. Alright, so dito ay sinisit ko na ang ating piston ring. So kailangan yung mga piston ring gap ay hindi magkatapat-tapat. Ayan, kung makikita mo, meron top ring dito sa kabila, yung second ring sa kabila, parang sali-saliwa yan mga kagrasa. Depende na yan sa inyo kung paano nyo ilagay, kung saan nyo ilalagay. Pero sa akin, ang ginawa ko, tapatan lang yan mga kagrasa. First ring, second ring, third ring, at saka control ring. Tapatan lang yan. Pero wag hindi sunod-sunod ayan. So nilalagyan na natin to ng kunting padulas ang ating piston pin. So pag nagkabit kayo ng piston mga kagrasa, lalo na ganito mabigat, ingatan nyo lagi yung control ring dahil yan, masilan yan mga kagrasa. So ayan, iingatan nyo lagi yung ating oil ring kumbaga, kasi yan yung magsuswipe ng ating langis para hindi sumama sa compression. So ayan, ginagamitan ko rin siya ng DIY na piston ring compressor. So ayan, kunting dok, tsaka lagyan natin ng sapin para di masira yung piston. So ayan, dahan-dahan lang ang pasok. So yun, dilasbo.
So same procedure hanggang sa maikabit yung lahat yan. Paulit-ulit lang ang ating procedure para maikabit lahat. So pagkatapos natin ikabit yung piston, dito tayo sa ilalim. So ikakabit natin yung connecting rod cap. Pagkatapos natin ikabit, gagamitan natin ng torque wrench. Siyempre ginagamit nating higpit niyan is 150 foot-pounds mga kagrasa. So pagkalisura, sikip. So kailangan lang talaga nating gawa ng paraan dahil mahirap talaga pagka ganito mga grasa, lalo na nasa unit yung ating gagawin. Hindi natin nakababa yung makina. So ang ginawa nito is liner lang at saka piston ang pinalitan. Tapos papalitan natin yung cylinder head valve, yung balbula nito pinalitan din. So pagkatapos nating higpitan yan mga kagrasa, so kailangan yung i-check yung backlash clearance ng ating connecting rod cap. So meron kasing backlash clearance yan, kailangan maalog mo yan. Dahil pagka walang alog, ibig sabihin there's something wrong. May naiipit, madadali yung makina mo doon mga kagrasa pagka wala siyang backlash clearance. So ayan. So ayun, habang kinakabit natin to mga kagrasa, shout out muli kay Wilmar Candidato, kay paring Arnel at saka Angie Boy Beltran. Okay. Shout out kay ang aming ilalagay dyan, kagrasang PD. Boss Brian, shout out. Yun. So ito, galing na to ng machine shop mga kagrasa at nakahanda na para ikabit. So dating gawi, install uli. Taling kalabaw na naman ang ginamit para maikabit natin yung ating cylinder head. Diretso. So ito, habang kinakabit namin tong cylinder head mga kagrasa, shout out pala kay Junicio Gislani, kay Reggie Laplano, kay Sunny Loy. Alright, maraming salamat sa suporta mga kagrasa. So sana meron kayong nakukuhang idea dito sa aking munting vlog. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, hit the bell, comment na rin kayo mga kagrasa para susunod kong video so dito mga kagrasa ay hinihigpitan na natin yung ating cylinder head. Ang mahirap dito kasi yung magtutorque ng cylinder head. So medyo mabigat kasi malalaki kasi ang tornilyo nito, kaya medyo sakit sa balingkawang. Gahi kayo. So ang higpit pala dito mga kagrasa is 250 or 225 hanggang 250 lang mga kagrasa. So dito kakabit na natin yung ating timing. Timing. So ayan, double check natin yung timing mark. Ito na yung, kasi overhead cam to. Kahit anong gawin, lumilihis eh. Ayan, nakikita nyo yung timing mark. So hindi naman kayo maliligaw dyan dahil may mga timing mark naman yan. May mga arrow. Kahit pipihitin hindi magtugma. Yan, nakasit up na. So double check natin, silipin natin sa silipin natin dito sa may pulley sa harap. So dito sa camshaft is okay na, naka-timing na. So puntahan natin yung pulley. So ayan, kung makikita mo mayroong kulay puti. Ayan, mayroong mga number dyan mga kagrasa. Saka may mga arrow din yan. Okay pre, okay na. Para sa timing mark nya.
para hindi sasablay at okay yung ating pagkasimbol. Walang kulitan. So yun, naabot na kami ng gabi dito. Shortcut na tayo. Titesting na natin na kompleto na yan. Okay, papaandar na natin to. Naabot na kami ng gabi dito. Naabot pa ng ulan mga kagrasa. So sana meron kayong natutuhang idea, natutunan. Maraming salamat sa suporta. Thank you mga kagrasa sa panonood. Comment lang kayo mga kagrasa kung meron kayong gustong itanong. Ayun. Okay na mga kagrasa. So wakas ay umandar na din at makabiyahe na. So thank you for watching mga kagrasa. God bless atin lahat. Maraming salamat sa suporta. Alright, bye-bye. Babus. Okay, start mo nga ulit mo no. Okay. Ayan ang dyan, pre. Pero Ilagay. Tubig mo yung hose doon.